Hi everyone, this is your girl Sweet again. So in this video, I'm gonna share with you guys the things that surprise or shock me pagdating ko dito sa Australia. So if you're interested, just keep on watching and please don't forget to like and subscribe. So syempre, pinakauna is this one. Na-share ko na to sa inyo. Yan, pedestrian. Guys, dito sa Australia, pedestrian talaga yung sobrang na-shock ko pag punta dito sa Australia. Like, para kang prinsesa pagdating mo. So yun, alam niyo yung feeling na pagtatawid kayo, para kayong prinsesa dahil kayo mismo yung hinihintay. Tapos diba, dito niyo talaga mafe-feel na special kayo sa pedestrian lang. And, nakwento ko na to dati sa previous vlog ko, nung pinakaunang vlog ko dito. Yung nag-job hunting ako here in Australia. As in, ang pedestrian dito, hindi ka na makipag-patintero sa driver dahil sila mismo yung mag-a-adjust para sa'yo. Diba? Kung ikaw nag-a-adjust para sa kanya dito, ang sasakyan ang nag-a-adjust para sa'yo. So, yan yung pinakauna na sobrang na-surprise talaga ako pagdating ko dito sa Australia. So, bumili muna ako ng bread dahil nagugutom ako. And then, later, I will continue. And also, Vitamilk. Guys, merong Vitamilk na na-discover ako dito. Here, Vitamilk. My favorite. Pero Vitamino siya dito, hindi Vitamilk. Bago na siya dyan. Ano kasi, from other country? Yata, Vitamino yung tawag nila. But I'm not sure which country. It's Jacaranda here. Ang daming color, purple or lavender. Sobrang ganda ng Jacaranda trees. Really. You're changed, and you live again. You stop going into sin. So number two is daylight saving. So guys, dumating ako dito sa Australia is November 1. So yung first day ko dito sa Australia, na-experience ko na yung daylight saving and sobrang na-surprise talaga ako kasi oh my gosh, ang tagal gumabi. And then I'm so happy. Ang ganda kaya sa feeling kung ma-experience mo yung matagal gumabi. So, daylight saving here in Australia actually starts in every first day. In the first day in the month of October. Like, for example, ngayon, it's currently 6:30 PM na in the evening. And look, guys, diba? The lights, the day is still on. So yun, ang ganda kasi sa feeling pag matagal gumabi. Kasi for me lang ha, I feel like sobrang productive ko, ang dami ko pang nagagawa. Like ngayon, 6:30 PM na sa gabi, pero nakakapag-vlog pa ako kasi may araw pa, 'di ba? Hindi maano yung video kasi hindi pa madilim. Like, as in, I feel like sobrang productive. Ang daming magagawa sa buhay. So yun, pag daylight saving, nag-start gumabi mga 7:30 pa until 8. Padilim na yan, mga bandang 7:30 onwards, mga ganyang oras. And that's number 2. Look guys, why is it so pretty? Parang hindi siya nabibigyan ng justice sa camera. Pero guys, in real life sa reality, sobrang ganda niyan, as in. Sa camera parang hindi siya ganyan ka-blue. Parang fade. Pero sa personal, ang ganda niya. Jacaranda trees. So, number 3. Number 3 is, na-share ko na din to sa inyo sa previous vlog ko. Na-shock ako, as in na-shock, na-surprise talaga ako kasi as a Filipina na life is rice. As a Filipina na rice is life,
Guys, na-shock ako na walang rice sa mga fast food dito. Oo, tama ang narinig nyo. Ang mga fast food dito ay walang rice. Mas more on ano sila dito, burger, fries. Tapos ang fries dito is chips. Chips ang tawag, hindi fries. As in, alam yung una, nung bumili ako ng fries, sabi ko sa tendera na, fries and also fries. Then sabi ng tendera, okay, burger and a chips and a drink, something like that. No, o sabi ko, no, there's no chips, fries. Sabi ng tendera, okay, chips, that's chips. Oh my gosh, so yun, walang rice ang mga fast food dito. And sa KFC, sa McDonald's, wala din ako nakitang Jollibee dito sa Australia. Kasi sa pagkakaalam ko sa Canada, meron na daw eh. Oo, meron na doon. Dito wala pa. Parang pinopropose pa. And ang daming, ang cute ng bird. So, that's for number 3. And number 4, ito talaga yung feeling na na-shock ka, pero at the same time, sobrang grateful mo. Is lahat ng mga meron dito sa Australia, restaurant, or kahit yung mga branded clothes, shoes, and everything. Guys, hindi ka masyashock. Hindi, so surprise ka. Dahil, kahit cleaner ka lang, as someone na cleaner like me, cleaner ka lang dito sa Australia, guys, makaka-afford ka. Oo, makaka-afford ka dito. Kahit cleaner, janitor, or sales lady or ano pa yung trabaho mo. For example, yung salary mo is nasa $20 per hour. Without tax na yan, ha. Guys, dito makaka-afford kang bumili or kumain ng restaurant kahit ganyan lang yung salary mo. Dahil yung presyo or price ng restaurant, for example, kakain ka ng mamahalin, nasa around 25 or ang set. Pero mahal na yan, syempre, oo. Pero what I'm trying to say is, kung gusto mo, makaka-afford ka na, hindi sasama ang loob mo. Kasi, alam niyo, nung nasa Pilipinas pa ako, nagtatrabaho ako sa Pilipinas, as you all know, basta nag-work ako doon. For example, sabihin natin, ang sahod mo is, sa Caraga rate sa Mindanao, ang sahod nila is nasa 350 per day yata. So, 350, i-divide mo siya into 8. So, 43 or 44 pesos per hour. So, kung kakain ka ng Jollibee or McDonald's or fast food doon or Mang Inasal, for example, kakain ka ng Mang Inasal, hindi ko alam magkano yung current price ng Mang Inasal. I think nasa 130, sabihin natin, or 140. So, ang 140 mo is 3 hours mo na yan na tinatrabaho, di ba? Oo, busog ka, ganon. Pero dito, guys, ay, ang init, wait. Pero dito, guys, nung first time ko bumili sa, KFC, as in, nang libre pa ako. Kasi bago pa ako dito, and alam mo na, shock is life. Na-shock pa ako ng mga times na yun. Kasi yung, $27 sa KFC, parang 27 yata yun, or 15. Basta, sobrang dami may, na siya. So, parang may 6 pieces of chicken na siya, may drinks, may burger, may bread, may fries. As in, ang dami na. Tatlo kami kumain. So, sa price na yan, na 27 or 25 ba yun? 1 hour ko lang yan tinatrabaho, di ba? 1 hour mo lang siya kikitain. Nakakapagpanglibre ka pa sa iba. So, fast food. Kaya ang mga fast food dito is sobrang afford na mga estudyante. Kung makikita mo, doon sa KFC or sa McDo, ang daming mga estudyante, lalo na pag uwian nila or lunch break. As in, parang easy lang sa kanila bumili ng fast food. Kasi alam niya naman, reality sa atin, ang mga estudyante natin, commonly, is hindi ganyan kasimple sa kanila pag kumakain or pumupunta sa fast food. So, yun. As in, I am sobrang nakaka-grateful. Na-experience ko din kasi nung sa Pilipinas, nung kumain ako sa KFC, or may kasama ko, nilibre.
Nilibre ko yung jowa ko. Oo, guys. Nililibre ako ng jowa. So, nilibre ko yung jowa ko. Dalawa kami kumain ng KFC. Tapos, parang nabayaran ko is 600, almost 600, ganun. Kasi pag kumakain ako ng fast food, hindi mawawala yung sundaes and other pa na gusto kong bilhin. For example, sa Jollibee, kung gusto ko ng spaghetti, hala, kain ng spaghetti kasi alam niyo naman na kain is life ako. So, yun. Kaya pag kumakain ako ng mga fast food, namamahalan talaga ako. Dahil parang feeling ko hindi satisfy pag walang spaghetti, walang sundae, walang fries, ganon. So, yun. Noon, nilibre ko yung jowa ko. Ang nabayaran ko is almost 600. And, guys, ang price na yan is 1 day ko na yan siya tinatrabaho. Good for 1 day, 8 hours. Diba? Imagine. As in, grabe, no? See the difference? Grabe talaga ang layo. Tapos yung mga branded clothes. Until now, hindi pa rin ako bumibili ng mga branded clothes or something kasi practical ako eh. I mean, so practical. But, kung gustuhin ko or kung gustuhin nyo, pag nandito na kayo sa Australia, bumili ng mga ganyan or shoes, guys, afford na afford nyo. Kasi yung price nasa around 120, 150. Tapos, aside from that, ang dami pang naka-sale. As in, sobrang dami. So 100 plus is 1 day mo lang yan siya kikitain dito sa Australia. So yun, that's for number 4. Everything na meron dito sa Australia is you can afford. Kahit ano pa yung trabaho mo, kahit cleaner ka lang, dahil dito sa Australia, lahat is pantay-pantay. Wait lang, nahihilo ba kayo? Kasi parang ako ang nahihilo sa ginagawa ko, no? Paikot-ikot. Kanina pa ako umiikot dito kasi naghahanap ako ng magandang lightings. Tingnan nyo, nawawala, diba? Kaya ganyan, umiikot. O yan, nakikita ko may magandang lightings na naman. Okay, pagpasensyahan nyo na. Parang ako ang napapagod sa ginagawa ko. So yun guys, iba yung purchasing power dito sa Australia. So number 5 is everything is freshly made every day. So lahat ng mga, for example, restaurant or mga nagtitinda ng food dito, pang closing time na, ini-special or naglo-lower price na sila sa original price, like pinapaubos na nila yung food. So yun, mga around 5 PM, ang daming mga naka-special na food, mga sushi, and more, mga food na nakikita nyo natin mga set, lalo na yung mga Chinese and other food. Mura na lang yan guys, kung gusto yung magtipid, yan, mga ganyang oras, mura na lang, naka-special lahat ng mga food. They really make sure na kinabukasan is fresh talaga yung food na siniserve nila sa tao, sa mga sa citizen. And also, nung nag-work ako sa, nag-work ako sa isang grocery store. Doon guys, alam nyo, pag may nahuhulog na apple, ganun, hindi na nila binabalik. Like, tinatapon na nila. Kasi para daw, hindi ma-contaminate or, may mga germs or something. Basta tinatapon na nila diretsyo. Para make sure na malinis yung binibili ng mga, customer nila. And, yun. Tapos sa mga restaurant naman, sa restaurant talaga ang sayang. Kasi pag may mga food na hindi nauubos, yun, tinatapon nila. Pero kung syempre, yung iba or may mga Pinoy, ang ginagawa nila is dinadala nila. Dinadala nila yung food. Tapos, yun, binabaon nila yung food pauwi kasi, sayang, Pinoy tayo. Hindi uso sa atin ang magkalat or magsayang ng mga food. So, yun lang guys for number 5. Everything is freshly made every day.
So, yun lang yung first 5 things that shock or surprise me or when I move here in Australia. Actually, marami pa guys. There's a lot. But for now, yan lang muna yung aking i-share dahil I'm going to make another video like separate. Sasagot ako ng mga questions na ang dami kasing questions na hindi ko pala nasagutan. So, iba-vlog ko na lang para makita din ng iba. It's an informative videos regarding here in Australia. So, thank you so much guys and please don't forget to like and subscribe. Bye!